Darating ang araw na haantong tayo sa ating huling hininga dito sa mundo. Ngunit para sa mananampalataya kay Hesukristo, ang sandaling iyon ay hindi katapusan, ito ang pinakamarilag na simula. Isipin mo, ang iyong unang oras sa langit. Ano kaya ang mararanasan mo? Ano ang iyong makikita, maririnig, at mararamdaman? Isipin mong mabuti, ano ang magiging pakiramdam mo sa unang oras mo sa langit, na pagtatanto mong, narito ako. Nakapasok ako. Para sa marami, ang ideya ng kamatayan ay nagdadala ng takot. Ngunit para sa anak ng Diyos, ang kamatayan ay hindi isang trahedya kundi isang pagbabalik sa tahanan. Ipinahayag ni Apostol Pablo, sapagkat kung tayo'y wala na sa katawang ito, tayo'y nasa piling ng Panginoon. Sa mismong sandaling tumigil ang tibok ng iyong puso, matatagpuan mo ang iyong sarili sa isang lugar na higit na totoo, mas buhay, at mas makulay kaysa ano pa mang iyong naranasan. Ang bigat ng mundong ito, ang kanyang mga kalungkutan, pagsubok, at sakit, ay maiiwan, at sa isang iglap, papasok ka sa kaluwalhatian ng langit. Wala nang babayarang mga bayarin. Wala nang pagbisita sa doktor. Wala nang pag-aalala tungkol sa hinaharap. Lahat ng pinagdaanan mong pagsubok ay magiging tila saglit na paghihirap lamang kumpara sa walang hanggang kagalakang naghihintay sa iyo. Ang bawat paghihirap ay magiging isang malabong alaala habang lumulubog ka sa walang katapusang kapayapaan ng presensya ng Diyos. Ano ang iyong makikita sa langit? Inilarawan sa Pahayag Kapitulo 21 versikulo 18 hanggang 21 ang isang lungsod na napakaganda kaya hindi ito kayang ipahayag ng mga salita ng tao. Mga lansangang ginto, mga pader na yari sa jasp, mga tarangkahang perlas, at mga kulay na mas maningning kaysa ano pang ang nakita sa mundo. Ang mismong liwanag ng Diyos ang lumiliwanag sa lahat, kaya wala ng gabi, wala ng dilim, kundi walang hanggang liwanag. Ang bawat luha na iyong iniyakan sa lupa ay papahirin, at ang sakit ng mundong ito ay magiging isang malayong alaala. Ang langit ay isang lugar kung saan walang sakit, walang kirot, at walang pighati, tanging walang hanggang kagalakan. Ano ang iyong mararamdaman sa langit? Ang unang hakbang mo sa langit ay magdadala ng kapayapaang hindi mo pa naranasan. Ang mga pasaning matagal mong dinala ay mawawala magpakailanman. Ang bawat sugat, bawat pilat na iniwan ng buhay na ito ay mawawala. Ang bigat ng mundo, ang lungkot ng pagkawala, at ang sakit ng pangungulila, lahat ay maglalaho sa isang saglit. Matatagpuan mo ang iyong sarili sa tunay mong tahanan, ang lugar na talagang para sa iyo, kung saan ang iyong puso ay makakahanap ng tunay na kapahingahan. At pagkatapos, makikita mo siya, si Jesus. Siya ang naglakad kasama mo sa bawat bagyo ng buhay, siya ang lumuha kasama mo sa iyong kalungkutan at nagdiwang kasama mo sa iyong tagumpay, siya na nagmahal at nandiloga sa iyo nang hindi mo namamalayan. Doon siya nakatayo, sa kanyang buong kaluwalhatian, maningning na higit sa kayang isipin, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig na tumatagos sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Bawat tanong, bawat pangungulila, bawat paghihirap ay tatahimik sa isang sulyap niya lamang. Ikaw ay luluhod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dalisay na pagsamba, dahil sa napakatinding pagmamahal. Ang biyaya niya ang nagdala sa iyo hanggang sa dulo, at sa wakas, ikaw ay nakarating na. At pagkatapos, maririnig mo ang kanyang tinig. Mabuting gawa, mabuting at tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Mateo Kapitulo 25 versikulo 21, ang tunog ng kanyang tinig ay mas maganda kaysa sa anumang awitin, mas makapangyarihan kaysa sa pinakamalakas na kulog, ngunit mas mahina kaysa sa isang bulong na nagpapatahimik sa kaluluwa. Sa sandaling iyon, bawat sakripisyong iyong ginawa, bawat paghihirap, bawat luha na inalay mo para sa kanya, lahat ng ito ay naging sulit. Maiisip mo ba ang sandaling iyon? Makikita mo siya ng harapan. Mahahawakan mo ang kanyang mga kamay na ipinako sa cross para sa iyo. Mararamdaman mo ang kanyang presensya, ang kanyang yakap. Para sa atin bilang mga Kristiyano, si Jesus ang pinakamahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Kahit dito sa lupa, siya ay mas totoo pa sa atin kaysa sa hangin na ating nilalanghap. Ngunit darating ang araw na siya ay ating makikita ng harapan. Sa iyong unang oras sa langit, makikita mo ang iyong Panginoon, ang iyong tagapagligtas, ang iyong lumikha, ang nagmahal sa iyo bago palikhain ang mundo. Hindi mo na kailangang magtanong kung naririnig niya ang iyong mga panalangin. Makikita mo siyang nakatayo sa harapan mo. Hindi mo na kailangang magtanong kung paano siya tumingin sa iyo. Makikita mo ang kanyang mukha, maririnig mo ang kanyang tinig, at madarama mo ang kanyang pag-ibig na bumabalot sa iyo na parang walang hanggang bukang liwayway. At habang iniisip mong lahat ng ito, isang bagay lamang ang papuno sa iyong kaluluwa, ito ay magpakailanman. Wala nang sakit, wala nang pighati,
Wala ng pamamaalam, tanging buhay, dalisay, masaganang, at walang hanggang buhay sa presensya ng Diyos na nagmahal sa iyo mula pa noong una. Bakit hindi natin ito iniisip ng mas madalas? Marahil dahil masyado tayong abala sa mga bagay ng mundong ito, trabaho, pamilya, libangan, na nakakalimutan natin ang ating tunay na tahanan. O baka naman natatakot tayong isipin ito dahil pakiramdam natin ay napakalayo pa nito, masyadong mahiwaga, masyadong hindi natin lubos na nauunawaan. Ngunit bilang mga mananampalataya, tinatawag tayo upang magkaroon ng kakaibang pananaw tungkol sa langit. Hindi ito isang lugar na pupuntahan natin kapag tapos na ang buhay dito sa mundo, ito ang ating tunay na hantungan. Ang langit ay kung saan tayo mananatili magpakailanman, kasama ng Diyos, malaya mula sa kasalanan, sakit, at paghihirap. Kaya bakit hindi natin ito pag-isipan ng mas madalas? Sapagkat ang langit ay hindi isang kathang-isip lamang. Ito ay isang katiyakan. At isang araw, sa tamang panahon ng Diyos, makikita natin ito mismo sa ating mga mata. Darating ang araw na haantong tayo sa ating huling hininga sa mundong ito. Ngunit para sa mga nananalig kay Heso Kristo, ang sandaling iyon ay hindi katapusan, ito ay isang maluwalhating simula. Isipin mo, paano kaya ang unang oras mo sa langit? Ano ang makikita mo, maririnig, at mararamdaman? Subukan mong pag-isipan ito. Ano kaya ang mararamdaman mo sa unang oras mo sa langit, nang marealize mong, narito na ako? Nakarating ako. Para sa marami, ang pag-iisip sa kamatayan ay nagdudulot ng takot. Ngunit para sa anak ng Diyos, ang kamatayan ay hindi isang trahedya, ito ay isang pagbabalik sa tahanan. Ipinahayag ni Apostol Pablo, sapagkat kung tayo'y wala na sa katawang ito, tayo'y makakasama ng Panginoon. Sa mismong sandali ng iyong huling pintig ng puso, matatagpuan mo ang iyong sarili sa isang lugar na higit na totoo, higit na masigla, at higit na buhay kaysa sa anumang naranasan mo sa mundo. Ang lahat ng bigat ng mundong ito, ang mga pagsubok, sakit, at lungkot, ay maiiwan, at sa isang iglap, papasok ka sa kaluwalhatian ng langit. Wala nang babayarang mga bayarin. Wala nang pagbisita sa doktor. Wala nang pangamba tungkol sa hinaharap. Ang bawat pagsubok na tiniis mo ay magiging tila isang saglit lamang kumpara sa walang hanggang kagalakan na naghihintay sa iyo. Ang lahat ng hirap na iyong pinagdaanan ay magiging tila bulong lamang sa hangin habang pumapasok ka sa walang hanggang kapayapaan ng presensya ng Diyos. Ano kaya ang unang makikita mo pagmulat ng iyong mga mata sa langit? Sa Pahayag Kapitulo 21 versikulo 18 hanggang 21, inilarawan ang isang lungsod na napakaganda, ano pat hindi kayang ipaliwanag ng tao. Mga lansangang ginto, mga pader na yari sa hasp, mga pintuang perlas, at mga kulay na mas matingkad at mas maningning kaysa sa kahit anong nakita mo sa mundo. Ang mismong kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay liwanag sa lahat, wala ng gabi, wala ng dilim, kundi walang hanggang liwanag. Ang bawat luha na iyong iniluha sa mundo ay papahirin, at ang sakit na iyong naranasan ay magiging isang malayong alaala na lamang. Ngunit higit pa sa kagandahan ng bagong Jerusalem, higit pa sa nakasisilaw na liwanag at maharlikang lungsod, ay ang pinakadakilang biyaya, ang lubos, ganap, at walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ang bawat sulok ng langit ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Ang kanyang liwanag ay nagtataboy ng lahat ng anino at pighati. Sapagkat sa lungsod na ito, wala ng gabi, wala ng sakit, wala ng hinagpis, tanging walang hanggang kagalakan. Isipin mo, sa sandaling pumasok ka sa langit, mararamdaman mo ang isang kapayapaan na hindi maipaliwanag. Ang lahat ng pabigat na matagal mong dinala ay biglang mawawala. Ang bawat sugat, bawat peklat ng buhay na ito ay mawawala na. Ang bigat ng mga pagsubok, ang dalamhati ng pagkawala, ang kirot ng pag-iisa, lahat ay maglalaho sa isang iglap. Sapagkat narito ka na, nasa tahanan ka na. Ang tahanan ng tunay na nakalaan para sa iyo, ang lugar kung saan tunay na makakapagpahinga ang iyong puso. Sa iyong unang oras sa langit, ano kaya ang iyong maririnig? Maririnig mo ang mga tinig ng mga anghel na umaawit ng pagsamba, kanilang mga himig na pumupuno sa bawat sulok ng langit ng may kasakdalan na hindi pa naririnig sa mundo. Isipin mo ang tunog ng mga koro sa langit, dalisay, makapangyarihan, at walang katulad. At sa gitna ng lahat ng ito, makikita mo siya, si Jesus, ang naglakad kasama mo sa bagyo ng buhay, ang lumuhang kasama mo sa iyong kalungkutan, at ang nagdiwang kasama mo sa iyong mga tagumpay. Ang nagmahal sa iyo ng walang pasubali. Naruroon siya, sa kanyang buong kaluwalhatian, nagniningning sa kapangyarihang hindi mo lubos maisasalarawan. Ang kanyang mga mata, puno ng pag-ibig, ay titingin sa iyo at aabot sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Lahat ng tanong, lahat ng pangungulila, lahat ng paghihirap, tahimik na mapapawi sa isang sulyap niya.
Ikaw ay luluhod, hindi sa takot, kundi sa dalisay na pagsamba, sa pag-ibig na hindi kayang ipaliwanag. Sapagkat siya ang nagdala sa iyo rito, sa iyong tunay na tahanan. At pagkatapos, magsasalita siya, o, kay Inam pakinggan ang kanyang tinig. Higit itong maganda kaysa sa pinakamalambing na awitin, higit itong makapangyarihan kaysa sa pinakamatinding kulog, subalit higit ding banayad kaysa sa pinakamaamong bulong. Marahil sasabihin niya ang mga salitang nakasulat sa Mateo Kapitulo 25 versikulo 21, mabuting gawa, mabuting at tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At sa sandaling iyon, isang di masukat na kasiyahan ang agaw sa iyong kaluluwa. Ang bawat sakripisyo, bawat paghihirap, bawat luha na inialay mo para sa Kanya, lahat ay magiging ganap na sulit. Isipin mo ang sandaling iyon. Isipin mo si Jesus. Maaring hindi natin siya nakikita ngayon, ngunit isang araw, makikita natin siya ng harapan. Hindi na natin kailangang itanong kung naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin, sapagkat tatayo tayo sa harapan niya at maririnig ang kanyang tinig. Hindi na natin kailangang isipin kung ano ang anyo ni Jesus, sapagkat makikita natin siya sa kanyang buong kaluwalhatian. Mararamdaman natin ang kanyang yakap, ang kanyang pagmamahal, at ang kanyang presensya na mas maliwanag pa sa bukang liwayway. At isang kaisipan ang papuno sa iyong puso ng walang hanggang kapayapaan, ito ay magpakailanman. Wala nang sakit, wala nang lungkot, wala nang pamamaalam, tanging buhay, dalisay, ganap, at walang hanggan sa presensya ng nagmahal sa atin bago palikhain ang sanlibutan. Madaling makalimutan ang langit dahil ang ating abalang buhay sa mundo. Marami sa atin ang nag-iisip tungkol dito kapag may isang minamahal na lumisan o kung may sakit na walang lunas. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, bumabalik tayo sa ating pang-araw-araw na buhay at muling nalilimutan ang langit. Subalit, dapat tayong magkaroon ng ibang pananaw. Ang langit ay hindi lamang ang lugar na pupuntahan natin pagkatapos ng buhay sa mundo. Ito ang ating tunay na tahanan. Ito ang huling hantungan ng lahat ng nananalig kay Heso Kristo. Dito tayo mamumuhay sa presensya ng Diyos, malaya sa kasalanan, sakit, at pagdurusa. Kaya't dapat nating pag-isipan ang langit. Dapat natin itong asamin, hangarin, at sabik na hintayin. Sapagkat isang araw, sa isang iglap, makikita natin ang ating sarili roon. At sa ating unang oras sa langit, isang katotohanan ang ating marirealize, narito na ako. Nasa tahanan na ako.